Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Tama din siguro na diniretsa nila na si Diwata para matauhan siya sa ilusyon niya tungkol sa kanilang dalawa ni Ace. Ayoko i-discourage ka sa inyong dalawa ni Ace, Diwata. Pero ayoko rin naman na maagrabyado ka. Ano bang napag-usapan niyo? Ano bang sinabi niya sa'yo? Sunod-sunod na iling lang ang ginawa niya. Anong ibig sabihin mo na wala? Pwede ba namang wala kayong pinag-uusapan man lang tungkol sa inyong dalawa? Magkasama kayo sa iisang bubong. Tapos wala kayong pinag-uusapan? Bumuntong hininga na lang siya bilang sagot. Seryoso ka ba, Diwata? Wala kaming pinag-uusapan ni Islana. Wala siyang sinasabi kung ano bang meron kami. Ni hindi ko nga alam kung anong tawag sa aming dalawa eh. Frustrated na sagot niya. Bakit ganoon? Hindi ko rin alam. Kausapin mo siya ng seryosohan. Mag-usisa ka kung ano ka ba sa buhay niya. Kung sasabihin niya na para usan ka lang o panakipbuta sa ex niya na naiwan sa kanya, aba, maghulos dili ka. Pag-isipan mong mabuti kung anong gusto mong papelan sa buhay niya. Parang kutsilyo na humiwa sa puso niya ang mga salita nito. Para usan, panakipbutas, sobrang sakit ng dating sa kanya ng mga salitang iyon. Napansin siguro ni Lana na nasasaktan siya kaya mabilis itong humingi ng despensa. Pasensya ka na, Lana, pero gusto ko lang kasi na mag-isip kang mabuti. Marami namang ibang lalaki rin na pwede magmahal sa'yo. Pero baka wala akong ibang lalaking mahalin. Malungkot na sabi niya. Maang na napatingin ito sa kanya. Tumango siya bilang sagot sa piping tanong na ipinapahatid ng mga mata nito. Inamin na niya rito na mahal niya si Ace. Wala naman kasi siyang kakayahan para itanggi pa iyon. Sumisigaw ang katotohanan ng mahal niya talaga ang binata. Kausapin mo si Ace. Tanungin mo siya ng diretsyo kung ano ka ba sa kanya. Paano kung aminin niya na parusan nga lang niya ako? O panakiputa sa ex niya na nang iwan sa kanya? Matagal bago ito nakasagot. Kapag ganoon ay sinagot niya sa iyo, mag-isip kang mabuti kung kaya mong tanggapin na ganoon na nga lang ang papel mo sa buhay niya. Tahimik na tumango na lang siya. Nahalata siguro nito na malungkot na talaga siya kaya binago na nito ang topic nila. Inilitan niya na lang nito sa kanya ang mga preparasyon na ginagawa nito sa nakatakdang kasal nito. Pinilit niyang sarili na maging enthusiastic sa pakikinig dito. Iniiwas si Diwata ang mga labi niya nang ilapit ni Ace ang mukha nito para halikan siya pagdating nito galing sa farm. Masama ang loob niya rito. Panay ang ungot nito na magniig sila pero wala naman itong sinasabi sa kanya. Wala man lang itong assurance kung ano ba siya sa buhay nito. Buong maghapon tuloy siyang aburido. Pag alis pa lang ni Lana ay tumunganga na siya. Wala na siyang nagawa. Hey, something wrong? Usisa nito. Di naman itong leeg niya. May sakit ka ba, Diwata? Wala, napagod lang siguro ako. Maghapon kasi ako naglinis ng bahay. Pagsisinungaling niya. Pinigilan niyang sarili na bulyawan ito. Pinipigil siya ng ideyang wala naman siyang karapatang mambulyaw dahil pinagbibigyan naman niya ito sa bawat pag-ungot nito sa kanya. Kasalanan din niyang isang sex object man ang naging tingin sa kanya ni Ace. Hinayaan naman kasi niya ito. Willing siyang ibigay ang sarili sa tuwing mangangailangan nito. She was always ready and available. Kaya nasanay si Ace sa ganoong setup. Nasanay ito na palagi siya nagbibigay. Bakit naman kasi nagpapakapagod ka rito sa bahay, Diwata? Dapat lang naman dahil katulong mo ako rito. Paalala niya rito. Kumunot ang noon nito. Iniiwas niya ang tingin na makita nakatingin ito sa kanya. Ipinatong nito mga kamay sa magkabilang balikat niya. Sinimulan siya nitong masahihin. Relax ka lang, Diwata. Akong bahala sa'yo. Tutulungan ko ma-relax ang mga muscles mo. Anitong hinawakan siya sa kamay. Doon na muna tayo sa kwarto. I'll help you relax. Ayoko nga. Uutaka mo na naman ako. Sex lang naman ang gusto mo kaya nagyayaya ka sa kwarto.
Gusto niya isigaw rito ang laman ng isip niya, pero wala siyang lakas para gawin iyon. Sa likod ng isip niya, sa kabila ng sama ng loob niya para dito, nangingibabaw pa rin na kagustuhan na manatiling maayos ang pagsasama nila. Diwata, tinignan niya ito sa mga mata. Maling hakbang iyon dahil tila na magneto na naman siya. Ramdam niya ang pagguho ng depensang pilit niya itinatayo mula pa nang dumating ito. Lumapit ito sa kanya. Unti-unting bumaba ang mukha nito sa kanya. Lumayo ka sa lalaking yan, Diwata. Pero wala siyang lakas para gawin yun. Lumapat ang mga labi nito sa mga labi niya. Mapusok na hinalikan siya nito. She tried hard to resist the overwhelming urge that consumed her. Sa bandang huli, iginupo rin siya ng matinding pagnanasa na gumapang sa buong katawan niya. Naramdaman siguro ni Ace ang pagguho ng depensa niya para madali siya nitong binuhat papasok sa kwarto. On top of her bed, she allowed herself to be free in Ace's lovemaking. Magkwento ka naman. Pigil ni Diwata ang hininga niya habang hinihintay ang sagot ni Ace sa paglalambing niya. Narealize niya habang magkatabi sila na hindi niya ito kayang tanggihan dahil kalaban niya mismong sarili niya. Kung hindi niya ito kayang tanggihan, dapat niyang subukan na buksan itong sarili sa kanya. Kailangan maging palagay ito sa kanya para manumbalik ang walang alinlangang pagmamahal niya para dito. Ano naman ikukwento ko sa'yo? Kahit na ano, yung buhay mo bago ka pumunta rito sa Bolinao. Hindi niya madiretsa ito ng tungkol kay Jamie ang talagang gusto niya malaman. Sa Australia ako nagtatrabaho bago ako nakumbinsi ni Ilo at Tyler na pamahalaan ng farm. Anong trabaho mo sa Australia? Nabuhayan siya ng loob dahil nabanggit na nito ang pangalan ng bansang pinanggalingan nito. Umaasa siya na kasunod na nitong bubuksan ng topic na kay Jamie. Marine biologist ako. Heavy-gat naman ang kursong natapos mo, Ace. Matalino ka siguro. Ayos lang, pahambol na sagot nito. Naghari na katahimikan sa paligid nila. Tumikim siya para alisin ang bara sa lalamunan niya. Wala na talagang pag-asa na magkusa itong ipagtapat sa kanya tungkol kay Jamie. Kung ayaw nito magkusa, tutulungan na niya ito. May balita ka pa ba kay Jamie? Nararamdaman niyang tumigas ang muscles nito sa braso kung saan siya nakaunan. Halatang natensyon ito sa tanong niya. Alam ko ng tungkol kay Jamie, sabi niya. Sila na talaga. Anito sa kapamalatak. Nilingon niya ito. Kailan mo sasabihin sa akin ang tungkol kay Jamie? Kumunot ang noon nito. Kailangan ko pa bang sabihin yun sa'yo? Daig pa niyang sinampal ng paulit-ulit dahil sa sinabi nito. Para na rin siya nitong tinalampak na wala itong obligasyon ni ipagtapat sa kanyang tungkol sa nakaraan nito. Bumangon siya. Ano ba ako ngayon sa'yo, Ace? Nakita niya rumihistro ang matinding pagkagulat sa mukha nito. Lalo siyang nainis. Talaga bang inaasahan nito na forever na siya makakampante na gano'n ang setup nila? Pwede mo na ba akong ipalit kay Jamie sa buhay mo? Napalitan ko ba na ba siya sa puso mo? Hindi na bago ekspresyon ng mukha nito habang nakatitig ito sa kanya. Parang nga nagalit pa ito dahil sa sinabi niya. Bakit hindi mo masagot ang tanong ko? Ayokong pag-usapan ng tungkol dyan. Gusto kong pag-usapan, matigas sa sabi niya. Ano ba nangyayari sa'yo, Diwata? Okay naman tayo sa ganito lang, di ba? Bakit ba masyado ka nagiging mausisa? Dahil napapagod na ako sa ganito. Napapagod ka ng pagsilbihan ako? Napapagod na akong mahalin ka? Sigaw niya. Umawang ang mga labi nito. Mahal mo ko? Tumango siya. Nalaglag ang panga nito. Napailing siya. Bakit ito na-shock pagkatapos niyang aminin na mahal niya ito? Talaga bang walang hinagap nito na magiging seryoso sila sa isa't isa? Tumayo na siya. Hopeless na talaga ito. Noon niya napatunayan na wala talaga itong balak na lagyan ng happy ending ang relasyon nila. At alam naman niya hindi siya makokontento lang sa ganoong setup. Yumuko siya para itagong walang humpay na pagpatak ng luha sa mga pisngi niya. Masakit pala talagang katotohanan. Diwata, untag nito sa kanya. Uuwi na ako sa amin, Ace. Sabi niya. Bakit? Bigyan mo ko ng rason para magstay dito sa bahay mo. Masaya naman tayo kapag magkasama tayo dito, diba? Umiling siya. Masaya rin naman siya kapag naroon sila sa bahay ng pamilya niya. Hindi sapat na dahilan yan. Napailing ito.
Huwag mong pilitin na sabihin ko sa'yo na mahal kita, Diwata. Hindi ko pwedeng sabihin ng isang naiintindihan ko na. Awat niya rito. Hindi nito pwedeng sabihin na mahal niya nito dahil hindi naman ito talaga nararamdaman iyon. Tinungo niya ang closet. Inilabas niya ang malaking bag na dala niya nung una siyang dumating doon. Inimpake niya ang gamit niya sa bag. Diwata, bakit pa masyado kang padalos-dalos? Nagpunta lang dito sila na nagkakaganyan ka na. Huwag mong sasihin na kaibigan ko dito, Ace. Ginising lang niya ako sa kahibangan ko. Pero isinara niya ang bag, saka ulit hinarap ito. Mahal kita, Ace. Pero hindi ko naman hahayaan na gawin mo akong panakip-buta sa Jamie na yun. Maawa ka naman sa akin. Ayos naman takbo ng buhay ko bago ka dumating. Sana, hindi mo na lang ako ginulo. Panunumbat niya rito. Sinamantala niya pagkabigla nito. Patakbo siyang lumabas ng kwarto, bitbit ang bag niya. Bago siya makalabas sa main door, ay tumunog ang telepono. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit bumalik pa siya para sagutin iyon. Hello? Can I speak to Ace please? Kumabog ng hustong dibdib niya nang marinig ang kakaibang accent ng babaeng nasa kabilang linya. Who's this? Jamie, his fiancé. Napasinghap siya ng malakas. Sobra-sobra naman parusang tinanggap niya ng mga sandaling iyon. Hello? Is he there? I need to talk to him. I'm already divorced and... Sa chess cabinet ang auditibo. Si Jamie nasa kabilang linya. Hindi naman niya kailangang maging genius para hindi makabuo ng konklusyon. Sa pag-alis niya sa bahay ni Ace, mas magiging malaya ito na tanggapin ulit sa buhay nito sa Jamie. Parang tinagtad na ng pinong-pino ang puso niya sa isiping iyon. Mahal niya si Ace. Bakit hindi mo ipaglaban? Paano niya ipaglalaban isang lalaking hindi naman siya mahal? Bakit umuwi ka? Wala ka bang trabaho sa bahay ng boss mo? Nag-resign na ho ako roon, Nay. Nay, baka bumalik na lang ako sa farm. Sagot ni Diwata sa pag-uusisa ng kanyang ina. Bakit nag-resign ka? Akala ko ba magaan ang trabaho mo sa bahay ng boss mo? Darating kasi yata ang babaeng pakakasalan niya. Baka raw pagsilosan ako kaya ako na lang ang kusang umalis. Pagsisinungaling niya. Umatake na naman ang kirot sa puso niya. 3 araw na mula nung umalis siya sa bahay ni Ace. Inaasahan niyang susundan siya nito pero nabigo siya. Malino na mas pinili nito si Jamie kaysa sa kanya. Malamang ay nagkausap na rin ang mga ito pagkaalis pa lang niya. Kung sa bagay, mahirap na malagay sa alanganin saka mabuti na rin yung sa farm ka nalang magtrabaho para araw-araw ka umuwi dito sa bahay natin. Mahirap din naman na malayo ka sa amin dahil hindi mo makikita ang tatay mo. Ano man na mangyari. Nay, sabay sila napatay ng kanyang ina nang marinig ang malakas sa sigaw ni Jem. Para sila nagkarera sa bilis ng tumakbo. Inabutan nila na sa isang sulok na maliit na kwarto si Jem. Umiiyak ito habang itinuturong kanyang ama. Mabilis na lumapit siya rito. Tay! Hindik na untag niya rito. Pero wala siya nakuhang sagot mula rito. Dati-rati umuungol pa ito para iparamdam na buhay pa ito. Inalog niya ang balikat nito. Pero lumungay-ngay lang ulo nito sa ungan. Tay! Malakas sa sigaw niya. Sinakmal na ng takot ang dibdib niya na makitang para nangingitim na mga labi ng kanyang ama. Para na siya na estatwa hanggang sa bumalik ang kanyang ina kasama ng kapitbahay na hininga nito ng tulong. Isinugod din ang kanyang ama sa ospital sa kabilang bayan kung saan ito dineklarang dead on arrival. Napuno ng pagdadalamhati ang puso niya. Ipinagluluksa niya ang 2 kamatayan na dumating sa buhay niya. Ang kamatayan ng kanyang ama at ang kamatayan ng puso niya dahil kay Ace. Pagka nga naman mamalas-malas na si Diwata mga kafelisidad, kasabay ng pagkadurog ng kanyang puso ay ang pagkamatay ng kanyang ama. Ano nang mangyayari sa dalaga? Kaya naman, abangan!